hello. I'm Angel Antuya. So currently, I'm a geospatial supervisor in Propeller Aero. So it's a company based in Sydney, Australia. And I've been a licensed geodetic engineer even though nasa ibang field ako ng geodetic engineering, which is a drone photogrammetry surveys. My license has been active since 2017 kasi yun din yung taon na naging lisensyado akong geodetic engineer. And ayoko mawala yung PRC ko na ID. So it meant so much to me. Pinaghihinapan ko yun ng college and yung pag-review ko ng board. So ayun po. So, I attended po yung third day nung sunod-sunod po ng National Convention, Day 1, Day 2, tapos yung third day po, June 14, for the YJEP Assembly po. So, ito po yung for the young engineers up to 35 years old. So, I joined po that assembly to support my batchmates po from UP Diliman as the main speakers po for this assembly. And hindi ko po talaga alam na may paraffle that day. Nagpapasign up na po sila. So, nag-attendance po kami dun sa SatLab booth. And then, tinandaan ko po syempre. Sinabi po kasi ng mga people na nasa setup na tandaan yung number and pagkabigay po ng paper, iuhulog dun sa box. So, number 3 po ako. So, nung tinawag po yung number 3, inisip ko po na siguro kaka-manifest ko that morning na gusto ko po manalo ng total station, and I remembered na may batchmate po ako from last year na nanalo sa National Convention. So shout out kay Yen, nanalo siya last year ng total station na baka mapasa yung corona, and nagkatotoo nga po na napunta sa akin yung total station. So first time ko po manalo sa raffle ng high-end na premyo. So sabi ko dito, ano talaga, parang no words po talaga. Tapos kinakabahan talaga ako nung nasa harap po ako ng stage. Nung in-announce nila at saka nire-reward na po nila to sa aking total station. Pero sabi ko po talaga, gusto ko manalo. Siyempre, deep inside, gusto natin manalo kahit na yung chances mo, diba? So, sobrang thankful po, nerve-wracking, and hindi po talaga akalain na moment for me. Tapos po, ano po yung feeling nung manalo, or ano po yung parang feel ko nun? Parang na-awaken po yung roots ko being a geodetic engineering student from college. Kasi parang dati iniisip ko, minsan may sira-sira pang total station na mapupunta sa'yo kapag may laboratory, pag may lab X kayo, magsusukat kayo around UP. So, minsan paunahan talaga dun sa instrument room kasi alam namin yung number nung maayos na total station. So, yung nagkaroon po ako nitong, napanalunan ko po to, na high-end siya, parang hala, GE pala talaga ako. I remember na licensed geodetic engineer ako and pwede ko tong magamit. Dahil nga, nanalo po ako. So ayun po, awakening in geodetic engineering roots. And nakakatuwa po na sa batch, sa group of friends namin, ako na yung pangalawang nanalo. Yung pagkakaroon po ng opportunity to join yung mga conventions, and nga pa, due to the sponsorship sa mga raffles, ang nakakatuwa po dito, meron po tayong access to the high technology na po na mga surveying instruments. And ayun po, nakakatulong po yun sa networking ng mga people for young aspiring geodetic engineers na makipag-usap sa mga surveying instruments na nagbebenta na company para po malaman ano yung kung gusto niya mag-build ng own nilang firm, diba? Ano yung dapat nilang unang bilhin bago sila umakyat sa ladder na magbibili pa sila ng mga pang-LiDAR. So, isa po kasi talaga sa parang as traditional geodetic engineer, total station po talaga yung best friend ng mga GE. So, ito po talaga yung ginagamit sa mga relocation survey, and if wala ka pang RTK, tsagain mo talaga mag-topographic survey gamit po nito. So, I think yung pagkapanalo po nito and yung gusto kong sabihin ng GEP ay patuloy lang po tayong sumuporta sa mga conventions and sa mga adhikain and sa mga events na gusto pong ihain ng GEP sa mga geodetic engineers, young or adult, or even yung mas matatanda pa po. Kasi nga po, di ba, high-tech na to. This is SatLab SLP12. So, it's an Android-type total station, no? So, kung, yun nga po, dahil traditional siya, hindi pa high-tech yung mga na-try ko nung undergrad ako. And even when I worked in a company before sa Laguna po, hindi po ganito ka-high-tech yung gamit namin na total station. So, ngayon po na meron ng access sa ganito,
mas mapapabilis po talaga yung pag-data collection natin. And of course, mas high-tech, mas mabilis yung pag-transfer ng data from the field agad-agad sa laptop mo if gusto mo agad makuha siya para magawa mo yung computations. So, yung pagkakaroon po nitong instrument na to, maganda po siya pang motivate sa mga people na mag-invest po tayo if we really wanted to practice ang land surveying here in the Philippines. And of course, ayun po, shoutout din po to talaga sa government and even in the private sector na mag-advance sa tech. Supportahan natin yung pagpapalawig na mas accurate and mas precise yung mapping natin dito sa Philippines para maging makahabol din naman tayo, diba, sa ibang bansa na gumagamit na talaga ng high-tech and talagang ina-apply yun sa daily lives nila. Kaya nafe-feel talaga yun ng community. So, ayun po yung gusto kong ipahati. Thankfully, part pa naman po ako ng Young Geodetic Engineers, kasi hindi pa naman tayo 35 years old. So ako po, personally, ang sabi ko nga po, nag-resonate naman sa akin sakto kasi gusto ko pa talagang supportahan yung mga batchmates ko na mga totoong nagpa-practice ng land surveying here in the Philippines. Gusto ko, kung kaya ko talaga, maka-attend ako ng mga conventions, i-meet ko sila. Parang reunion kasi yung nangyayari doon. Nakita mo yung mga batchmates mo, sana sila nagtatrabaho, ikakakamustahan na kayo, nalalaman mo na, ina-apply niya na yung natutunan namin into something bigger sa company nila. So ako po, being present lang, for now, kasi nga po hindi ako nagpa-practice, being present to support and to motivate yung mga colleagues ko din and batchmates ko, lalo na pag speaker sila, yun nandun ka lang na, cheer mo sila habang nag-speech sila or sila yung speaker nung kung ano man po yung gusto nilang i-share about their work or bagong technology para po ma-enganyo rin yung mga young geodetic engineers or yung mga fresh graduates kung ano po yung mga available na trabaho pa para sa geodetic engineers na hindi ka lang surveyor, pwede ka magtrabaho sa government or sa private sector. Tulungan mo na mas lalong ma-improve pa yung buhay natin dito sa Pilipinas, lalo na sa accuracy and precision ng mga tinatayong buildings, pag-relocate ng mga lote sa mga kadastre, sa pagtulong sa government na i-embrace din nila yung technology para makasabay na nga po tayo sa ibang bansa. Una-una po sa lahat, super thank you to the GEP community po for always being there and striving na gawin yung mga national conventions, regional conventions, yung mga assembly po so that the geodetic engineers can come together, magkaroon ng reunion, magkaroon po ng mga talks about ano yung mga new tech, ano yung mga bagong researches na para po ma-improve po lalo yung geodetic engineering as a whole. And of course, wag po magsawa na maging generous yung ating mga sponsors to attend these events para po makita ng mga tao na very accessible yung mga instruments, So ayun po, super thank you and keep on supporting GEP and being generous.